Hindi lahat ng ina ay marunong magmahal at hindi lahat ng sugat ay gawa ng mundo. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay galing mismo sa pinanggalingan mo. At minsan, may darating na taong magiging sagot sa pagligtas mo. Noong una kitang makita, malubha ang sugat mo. Nasaktan ka ng sarili mong ina. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero kitang-kita sa katawan mo ang sakit na dinaanan mo. Noong pangalawang beses kitang dalawin, doon ko nalaman ang mas mabigat na katotohanan. 6 kayong magkakapatid, pero ang 5 sa kanila, kinagat hanggang sa mamatay ng sarili ninyong ina. At ikaw na lang ang natira. Noong pangatlong beses kitang makita, halos manghina ako sa nakita ko. Naghahanap ka ng pagkain, desperado, gutom, walang lakas. Binilhan kita ng gatas. Gusto na sana kitang iuwi, pero tumanggi ang may-ari mo. Noong pang-4 na beses kitang makita, nanginginig ka sa lamig. Maliit, mahina, at mag-isa. Nakiusap ulit ako sa may-ari mo, pero ayaw pa rin niya. Pakiramdam ko, bawat araw na lumilipas, unti-unti kang nauubos. Hanggang sa pang-6 na beses kitang makita, nakahiga ka lang, tahimik, pagod na pagod. At sa pagkakataong iyon, pumayag na rin ang may-ari mo na ibenta ka sa halagang 500. Pagkasakay mo sa sasakyan, hindi ka umiyak, hindi ka nag-ingay, tahimik ka lang, parang alam mong may nagbago na. Pagdating natin sa bahay, dun mo na inom ang unang milk formula mo. Hindi mo pa rin maiwasang hanapin ang ina mo. Kahit 1 buwan ka pa lang nun, may mga marka pa sa ulo mo mula sa kagat niya. Pero kahit ganon, lumaban ka. Magkasama tayong pumunta sa veterinaryo. At araw-araw, unti-unti kang gumaling. At ngayon, ang ngiti mo ang patunay na kahit gaano kasakit ang pinagmulan, may pag-asa pa rin sa hinaharap. Minsan, hindi natin mapipili ang pamilyang pinagmulan natin. Pero naniniwala ako, pinapadala ng Diyos ang tamang tao sa tamang oras para iligtas tayo. Sabi nga sa awit 27 verse 1, "Pagka iniwan ako ng aking ama at ng aking ina, ay aampunin ako ng Panginoon." Hindi ka man pinili ng mundo sa simula, pinili ka naman ng Diyos na iligtas. May mga tao at may mga nilalang na hindi kailangan ng marangyang buhay. Isang taong magmamahal lang sa kanila, sapat na. At minsan, ang pagligtas sa iba ang mismong dahilan kung bakit tayo pinadala ng Diyos sa mundo. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.